Hay, tara! Pakinggan natin ang isang kwento tungkol sa isa sa pinakamatapang na sandali na nangyari kailanman. Alam mo yung pakiramdam na takot ka at pakiramdam mo nag-iisa ka? Pero kahit ganun, pinipili mo pa rin gawin kung ano yung tama? Tungkol dyan ang kwento natin ngayon. Sige, simulan na natin. At habang pinag-uusapan natin to, isipin mo na rin, ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng tunay na katapangan? So ang simula ng kwento natin, gabi yon. Maganda't maliwanag ang gabi. At si Jesus, kasama ang mga kaibigan niya, naglalakad sila papunta sa isang tahimik na hardin na ang pangalan ay Getsemane. Isipin nyo, sobrang payapa ang paligid. Bilog na bilog ang buwan at maliwanag. Pati yung mga tent ng mga tao na bumibisita doon, tahimik lang. Pero, kahit kalmado ang lahat sa labas, sa kaloob-looban ni Jesus, grabe ang bigat at lungkot na nararamdaman niya. Habang papalapit sila sa hardin, bigla na lang siyang tumahimik at nakita ng mga kaibigan niya na may mali, na may malalim siyang problema. Sobrang bigat ng nararamdaman niya na parang sa bawat hakbang pwede siyang matumba. Bakit nga ba siya ganito kalungkot? Kasi alam ni Jesus na may parating na isang napakahirap na pagsubok at kailangan niyang kausapin ng Diyos tungkol dito. Haharapin niya yung tinatawag niyang ang saro. Ano ba tong saro na to? Isipin niyo na lang para itong isang sisidlan ng lahat ng bigat, lahat ng lungkot at lahat ng pagkakamali ng buong mundo. At kailangan niyang akunin yun lahat. At sa sobrang bigat, napaluhod na lang siya sa lupa at nanalangin. Sabi niya, "Ama ko, kung pwede lang po, sana alisin niyo na sa akin tong saro na to." Pero sinundan niya agad ng, "Pero hindi ang gusto ko ang masusunod, kundi ang gusto mo." Sa ganito kabigat na sitwasyon, di ba ang laking bagay kung may karamay ka? Kaya naman, umaasa si Jesus sa mga pinakamalapit niyang kaibigan, sina Pedro, Santiago at Juan, para samahan siya. Pero may paulit-ulit na nangyayari. Sa tuwing babalikan ni Jesus ang mga kaibigan niya para sana humanap ng suporta, anong nadadatnan niya? Tulog sila. Mahimbing na natutulog. Kaya sa huli, mag-isa niyang hinaarap ang takot niya. Dahan-dahan niyang ginising si Pedro at tinanong, "Simon, tulog ka? Hindi mo man lang ba ako masamahan kahit isang oras lang?" Isa na ring paalala yun sa kanila kung gaano kahalaga ang magbantay at manalangin. At hindi lang yan isang beses nangyari ha. 3 beses. 3 beses siyang bumalik para manalangin. At sa 3 beses na yon, laging tulog ang mga kaibigan niya. Okay, so pagkatapos ng pangatlong panalangin, may nagbago. Dito na ginawa ni Jesus ang kanyang pinakabaong samatala at pinakamatapang na desisyon. So anong nagbago? Kung kanina ang dasal niya ay parang, sana makatakas dito, ngayon naging buong puso na niyang tinanggap. Naging, gawin nawa ang kalooban mo. Mula sa paghiling na makaiwas doon, naging ganap na pagtanggap. At pagkatapos nun, may dumating na anghel mula sa langit para palakasin siya. Mahalaga to, hindi inalis ng anghel yung problema. Sa halip, binigyan siya nito ng lakas at kapayapaan para harapin yun. At ayun na, tumayo si Jesus na puno ng isang kalmadong lakas. Wala ka nang makikitang takot sa mukha niya. At sakto, kasabay ng pagtayo niya, ang pagdating ng isang grupo ng mga tao may dalang mga sulo. Biglang nabasag yung katahimikan. Isang grupo pala ng mga sundalo at mga pinuno ang dumating. At alam niyo kung sino ang nangunguna sa kanila? Si Judas. Isa mismo sa mga kaibigan ni Jesus. Nandoon sila para arestuhin siya. Ginamit ni Judas ang isang halik bilang senyales. Isang halik na dapat simbolo ng pagkakaisa ay ginawa niyang hudyat ng pagtataksil para ipakita sa mga sundalo kung sino ang huhulihin. Kaya naman, sobrang bigat ng tanong ni Jesus, "Judas, sa isang halik mo ba ako ipagkakanulo?" Ramdam mo yung sakit, di ba? At mula doon, sobrang bilis ng mga nangyari. Nariyan ang pagkakanulo, tapos ang pagdakip. Sinubukan pa ni Pedro na lumaban, pero sa huli, dahil sa takot, lahat ng kaibigan niya, tumakbo at iniwan siyang mag-isa sa gitna ng dilim. Pero kahit habang dinadakip siya, tingnan niyo to, gumawa pa rin si Jesus ng kabutihan. Nung tinanggap ni Pedro ang tenga ng isang alipin, anong ginawa ni Jesus? Agad niya itong tinagaling. Pinapakita niya rito na kahit kaya niyang lumaban, pinili niyang huwag. Hinarap niya ang mga dumakip sa kanya ng may dignidad. Sinabi niya sa kanila, "Ito ang inyong oras at ang kapangyarihan ng kadiliman.
Parang sinasabi niya na alam niyang bahagi ito lahat ng isang mas malaking plano. At dito tayo babalik sa tanong kanina. Paano ka pwedeng maging takot na takot pero kasabay nun ay matapang ka rin? At iyan mismo ang puso ng kwentong ito. Oo, nalungkot si Jesus. Oo, naramdaman niyang nag-iisa siya. Pero yung desisyon niyang harapin ang takot na yun para sa isang mas dakilang dahilan, iyon ang tunay na katapangan.